kaluluwa, maliban lamang sa manumbalik at magsisisi na tayo sa ating mga kasalanan. Habang binibigyan pa tayo ng pagkakalaman ng ating Panginoong Diyos sa mga pangyarihan, makakatandaan po natin, walang ibang makakapagpuntas sa buhay natin upang makamtan natin ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Ito na po ang panahon, ito na po ang pagkakataon na tayo ay manubalik na sa ating Panginoong Diyos. Pagsisiyan na po natin ang ating mga kasalanan. Napakabuti ng ating Panginoong Diyos, isang ng Diyos na mahabagin, mapagmahal, ang pagpapawal sa bawal pagkakasala natin dito sa kalupaan. Tandaan natin mga kapatid, wala ni isa man sa atin ang makakarating sa kawalakihan ng ating Panginoong Diyos. Lahat tayo ay nagkakasala, kaya karapat-dapat tayo na humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon na nagkita at nagbigay buhay sa atin. Mga kapatid, sinabi niya ng ating Panginoong Diyos sa Mateo chapter 4 verse 4 na ayon sa kanyang banal na salita na ang tao hindi lamang dapat mabubuhay sa kinakain natin na pang-araw-araw kundi sa salita ng ating Panginoong Diyos upang magkakitin ang ating mga spiritual na sa kalupaan sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya nawa mga kapatid, huwag natin baliwalain ang mga panawagan ng ating Panginoong Diyos habang tayo ay binigyan pa ng pagkakataon dito sa kalupaan upang manumbalik sa Kanya. Pagsisiyan na natin ang bawat kasalanan pagkakamali natin na nagawa dito sa sanlibutan ito. Pagsimulan na natin ang paggawa ng mga kahilayan dito sa kalupaan, pagmahal dito sa sanlibutan ito. Sapagkat hindi ito ang nais ng ating Panginoong Diyos para sa mga buhay natin. Ang nais ng Panginoon ay manumbalik tayo sa Kanya at manalangin lagi sa Kanya upang magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa ating Panginoong Diyos. Hindi siya nagkulang sa atin upang paalalahanan tayo habang tayo ay nandito pa sa mundong ito. Sapagkat sinabi niya sa ating buhay ng lahat ay magbibigyan ng kaparusahan ayon sa ating mga ginawa sa kalupaan. Kaya kung natin nais na maranasan ng mga parusa, Kayo magmura, nagmumura kayo? Diyos, iwasan natin ang paggawa ng kasalanan dito sa kalupaan. Ilan na natin ito at manumbalik na tayo sa ating Panginoong Diyos. At bigyan na natin ang pagkakataon na magbasa tayo ng Kanyang banal na salita upang malaman natin na ito ang buong katotohanan na magpapalaya sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay nag-aantay lamang sa atin. Kumakapag siya sa ating mga puso, sa ating isipan, upang tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Lagi natin pangakatandaan, mga kapatid, na ang sinumang magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan dito sa kalupaan ay makakaranas ng parusa. Sinabi nga ng ating Panginoon sa Pahayag chapter 20 verse 6, ang sinumang hindi nakakasulat ang pangalan sa buhay na aklat ay malalaglag sa dagat-dagatang apoy. At napakahirap po na kami tayo ay malalaglag sa dagat-dagatang apoy. Habang buhay po natin danasin ang kahirapan sa dagat-dagatang apoy. Ang nais ng Panginoong Diyos, buhay na walang hanggan, ang ating mga kamtan sapagkat ang ating Panginoon na makapangyarihan na si Yeshua sa Santiago ng Jesus Christ ay naghahanda na ngayon ng kapangyarihan bilang regalo sa mga pagsunod natin sa Kanya. Pero huwag natin babaliwalain ang bawat salita na ating marinig dito sa kalupaan habang tayo binibigyan pa ng Panginoon ng buhay sa mundo ito. Agarahanin natin mga kapatid na ang araw na binigyan ng Panginoong Diyos ay araw ito ng panganganya, araw na pagpapatisa natin sa Kanya upang pumigil natin siya ang sabahin. Kaya nawa, pakinggan ninyo ang bawat pagkatok ng ating Panginoong Diyos sa inyong puso. Patuloy natin tanggapin ang Kanyang mga pahayag para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa habang tayo ay naririto pa sa kalupaan. Tandaan natin mga kapatid, na ang ating Diyos na makapangyarihan, binigyan niya
tayo upang siya lamang ang ating pupurihin at masasalamatan. Kaya nga, kami ay narito upang magbahagi sa inyo at magbigay ng paalala na tayo ay dapat ng manumbalik sa ating Panginoong Diyos. Kung mayroon man tayong puot at galing sa ating kapwa, patawarin na natin ito. Dahil ang gusto ng Panginoong Diyos ang ipahiran sa atin ay ang kanyang pag-ibig. Sabi nga niya, sa Galatia, chapter 5, verse 23, dapat ipahiran natin ang 10 banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin upang tayo ay mabuhay dito sa mundo at sana ang ating Panginoong Diyos. Espiritu na may pagmamahal, pag-unawa, pag-ibig sa sarili, may kagalakan sa mundo na para sa ating Panginoong Diyos. At kailangan natin ang paggawa ng kasalanan na siya magbibigay sa atin ng kapahamakan dito sa kalupaan. Palagi lang tayo manalangin mga kapatid. Nakikita na natin kung ano na ang nangyayari ngayon sa mundo ito. Tingin sa kaalaman natin ang mga nangyayari sa Mindanao area na nagkaroon ng malakas na ito. Tingin sa kaalaman natin ang mga nangyayari na nagkaroon din ng pindol sa Visayas area. Kaya hindi natin dapat naantayin na tayo ay yaya ng leader ng ating Panginoong Diyos dito sa Metro Manila. Kung hindi na tayo kapatawaran sa Panginoong Diyos, dapat tayo ay nabubuhay pa sa mundo ito. Dahil napakahirap po kapag tayo ay hinihingan ng ating Panginoong Diyos at hindi pa tayo makahingi ng tawad sa Kanya. Alalahanin lang natin palagi mga kapatid na hindi siya nagulang sa atin upang paalalahanan tayo sa ating mga buhay habang tayo ay narito pa sa mundo ito. Diyos na dakila at makapangyarihan na si Yeshua at ang Yahweh Jesus Christ ang magbigay buhay ng bawat isa sa atin. Utang namin ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Namatay siya, napago sa krus, at namatay, nabuhay muli. Kaya dapat manumbalik na tayo sa kanya mga kapatid. Tanggapin natin sa ating buhay ang Panginoong Diyos na si Yeshua at ang Yahweh Jesus Christ. Sapagkat ito lamang ang tanging paraan upang tayo ay nabigyan pa ng pag-asa na maligtas dito sa mundo ito. Alisin na natin sa ating mga buhay ang pagmamahal natin sa anumang Diyos-Diyosan sa ating buhay. Diyos-Diyosan sa ating mga cellphone, Diyos-Diyosan sa ating mga anak. Layuan na natin ito mga kapatid. Bigay na natin ang oras, natin puso natin ang kaluluwa. Lingkod natin sa ating Panginoon Diyos. Mahal ka ng Panginoon na si Yeshua at si Yahweh Jesus Christ, mga kapatid. Nais ang ating Panginoon na maligtas tayo sa kapahamakan. Hindi niya gusto na tayo ay malaglag sa dagat-dagatang apoy. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa atin at pinapangako. Nawa, tanggapin natin ang puso natin ang ating Panginoon na may likha at nagbigay buhay sa atin na si Yeshua at si Yahweh Jesus Christ. Huwag natin nakalimutan na manalangin sa Kanya sa bawat paglakbay natin, sa bawat pagtulog natin, o ano man ang ating mga ginagawa, ulitin natin ang ating Panginoon Diyos sa kaibigan. Dapat tayo magpapasalamat sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng biyaya sa mundo ito upang magkaroon
magkaroon tayo ng pamilya habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat binigyan kanya ng kalakasan, binigyan kanya ng karunungan upang mabuhay kayo sa mundo nito. Hanganda namin mga kapatid, na huwag natin kalimutan na magbasa ng Holy Bible sapagkat ito lang ang tanging daan upang tayo ay maligtas dito sa mundo ito at makilala natin si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Bigyan natin ang pagkakataon nito na basahin ang kanyang banal na aklat. At sa lahat na walang pagkakataon na magbasa ng kanyang Holy Bible, bukas po ang aming YouTube channel, Yahweh Ministry 101, Yahweh Ministry 102, na kahit wala man tayong panahon na magbasa ng Holy Bible, pwede tayong manood doon mga kapatid upang maunawaan natin ang laman ng Holy Bible. Yahweh Ministry 101, Yahweh Ministry 102, ang Church Ruwang po na Facebook namin. Welcome po kayo lahat at wala pong bayad yan upang makapanood kayo at maunawaan ninyo ang salita ng ating Panginoong Diyos. Nawa, dalangin namin bawat isa sa inyo mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng loob ng ating Panginoong Diyos at maghari siya sa Espiritu sa isipan upang patuloy kayong pagbabayad sa lahat ng pagkakataon. God bless po sa lahat.